Masayang araw po, mga ka-PL. Maliban po sa 26.7 billion na inilagak ni Tamba sa ahensya ng DSWD, alam nyo bang meron pang sariling pondo ang tanggapan ni Tamba, mga ka-PL, na nagkakahalaga ng 1 billion mahigit. Parehas po ito, yung 26.7 billion at yung 1 billion mahigit. Di umano, siya lang ang maaaring gumamit nito, mga ka-PL. Matindi. Ang kapal ng apog mo. Tamba, gagawa-gawa kayo ng programa. Ito ngang akap na hindi naman alam pala ng Senado. Paakap-akap ka pang buang ka. Baka apak. Apak kasi inaapakan mo ang taong bayan at ang kaban ng bayan. Yan, baguhin nyo pangalan. Huwag na akap, kundi apak. Ganoon. O eto po, si Attorney Harry Roque, mga ka-PL. Siya na po ang bahalang magpaliwanag sa inyo. Kinuha ko lang po yung mga iilan sa mga sinabi niya. Okay, pero bago ho tayo magsimula, makikisuyo po sa mga kababayan natin, ka-DDS, mga ka-PL na hindi pa po nakasubscribe. Baka naman at pakiclick na rin po ang notification bell para updated sa lahat ng upload, at huwag niyo pong kalimutan, palike naman po sa video. Like lang para ganahan naman po tayo dito magyaw-yaw tungkol kay Tamba. Okay, o eto na po si Attorney Harry Roque, mga ka-PL. Ang pag-usapan natin ngayon, ang Ayuda para sa Kapos ang Kita Program or AKAP. Alam nyo ba, nakakaiba itong programang ito kasi ito yung kauna-unahang pagkakataon na di umano ay dapat ipamimigay ng DSWD para dun sa mga konti nga ang kita dahil nga po sa inflation o yung mabilis na pagtaas ng presyo ng bilihin. Napakalaki pong halaga ito, 26.7 billion pesos. Now, anong malupit dito sa AKAP na ito? Abay, hindi alam ng Senado. Ibig sabihin, naisingit yan na wala man lang diskusyon sa BICAM. Now, paano nangyari yun? Well, unang-una, obviously, no, sa crime po ng falsification, kung sino nakinabang, siya yung suspect na responsible sa forgery. Pero sa insertion sa budget, ganun din. Kung sino nakinabang sa insertion, yun din ang suspect. Sino ba nakinabang? Walang iba, kundi si Mr. Espeher. Dahil tignan nyo, nakasulat dito sa notes. Yan, pakita natin yung notes, ha? Kasi nga po, wala yan sa budget talaga, no? Bigla na lang lumabas. At saka, dyan lang po yan sa notes. O, lakihan natin itong nasa yellow. Yan, lakihan natin. Basta ang nakasulat po dito na 26.7 billion ay pwede lamang ma-release ng DSWD subject to guidelines, pero ito po ay subject din sa approval ng Espeher. Can you imagine? Can you imagine? Dalawang kapulungan ng Kongreso, and yet ang disbursement ng 26.7 ay subject to the sole approval of the Espeher. Itong mga ayuda na dumadaan sa mga kongresista at mga senador, illegal po yan. Ibig sabihin, hindi po pwede na ang mga kongresista ay nagpa-participate sa implementation ng project. Ang trabaho nila, yung bumuo ng pulisiya kung saan gagastusin ang mga budget. Bakit ito na namang akat neto, tanging Speaker of the House lang ang pwede mag-disburse? Talaga pong nakaka-iskandalo. Pwede niya yan pambili ng bahay kung gusto niya at isa-certify niya for a public purpose. Pwede niya yung pamudmod doon sa mga susunod sa kanyang mga utos. At
Huwag bigyan yung mga kumakalaban. And yet, binigay kay Speaker mismo ang 26.7 billion. Bukod pa yan, dun sa kanyang confidential and extraordinary expense. At again, magkano ang confidential at extraordinary expense ng Speaker? Kung hindi ako nagkakamali, yan po ay mahigit 1 billion. Ito po ha, titignan natin. 1.6 billion. So ngayon, meron na silang 26.7 billion, meron pang 1.6 billion confidential and extraordinary. Napakadaming pondo naman na kontrolado ng Speaker. Daig pa niya ang presidente. Sistemang bulok. Ang sinabi ni Super Ate to the President at ni Senator Chis Escudero, ang kapal ng mukha mo. Attorney Harry Roque, hindi lang po sistemang bulok, kundi sistemang kawatan. Yan, maganda dyan. Ha? Ang saya niya, no? Oh, di umano, maaari nga naman ibili niya ng bahay, ng mga magagarang sasakyan, ibigay sa mga shubetching, yan, ibigay sa mga attack dogs niyang mga vlogger na di umano pati itong si Makagago at si Rendon Labrador ay kanya ng mga attack dogs. Ewan ko kamusta na kaya kung nagko-content pa about kay Tamba. O, dito na lang po tayo sa mga dati kong kakilala na mga attack dogs rin ni Tamba. Maaari niya pong ibigay. Ipasweldo buwan-buwan. Wow! Ang kapal lang mukha nyo, Tamba. Pera namin yan. Gamitin yan sa tama. Gamitin yan para itulong sa ating mga kababayan. Yung totoong pagtulong, ha. Huwag yung may bahid politika, ha. Alam namin, malapit na ang halalan. Baka may plano kang tumakbo at gamitin ang party list na tingog dahil baka hindi ka na umubra sa lugar ninyo dahil sa napakasangsang ng amoy ng pangalan mo ngayon. Gamitin mo ang tingog. Oy, mga kababayan, mga ka-PL, tandaan nyo rin po yung party list na yan, ha. Baka kasi dyan siya sumakay eh. Yan ang gamitin niyang bangka, no, para makabalik po sa posesyon. At alam niyo naman po ang ginagawa niya na ngayon. Kinakailangan pa ba nating isa-isahin? Hindi na. Kayo ho mismo, alam niyo na po ang ginagawa nitong mamang ito. Huwag na po natin bigyang pagkakataon na makabalik po ito. Mamumulobi po ang ating bansa, mga kababayan. Isa ho tayo sa magiging apektado ho ng mga ginagawa nito mga politikong kawatan. Wala akong pinangalanan ng kawatan, ha. Hindi ko sila pinangalanan. Mga politikong kawatan. Ay, marami ho kasi yan sila eh. Ayan. Kung sino man po yung mga nakikilala ninyo, ikampanya po natin. Paano? Ikampanya natin sa ating mga kababayan, mga kaibigan na huwag iboto yan. Ang problema, baka hindi na tayo paniwalaan, no, itong mga kamag-anak natin. Kasi nga, minsan nangampanya tayo, maging ako man, pero nabudol ho tayo. Pero humingi lang po kayo ng paumanhin sa kanila. Aminin niyo po na nabudol para di baling pagtawanan kayo, at least matapos na po yung usapin tungkol doon. At ikampanya nyo itong mga nangyayari ngayon dito sa ginagawa nitong mama na ito na wag ngang iboto. Ipaalam natin sa kanila. Ayan. Baka kasi maghanap ito ng bangka na sasakyan niya para makabalik po sa kamera. Ayan.
Ayos. Grabe ano. Ang kapal ng apog ano. Tayong mga nagugutom, maliban sa atin, mga kababayan natin talagang hirap, sadlak sa kahirapan, imbis na yun ang unahing tulungan, hindi. Sariling bulsa po nila ang inuuna nila para po manatili sila sa kapangyarihan. Ngayon, pag nanatili sila sa kapangyarihan, anong gagawin nila? Paglilingkod ba na totoo ang gagawin nila? Pagtulong ba talaga sa kapwa ang gagawin nila? Hindi ko na po kinakailangan pangsiraan sila. Mismong kayo ho, alam nyo. Sa etong mga nangyayari ngayon, alam nyo eh. Hindi po magsasalita ang dating Presidente Duterte kung wala siyang nakikitang mali. Napakabuting tao po ni tatay. At pag nasa tama ka, susuportahan ka. Siya pa mismo ang mag-voice out sa mga kababayan natin at suportahan natin yan. Napakabuti niyan. Maraming ginagawa yan, pero hindi. Kabaliktaran ang lahat ng sinabi niya dahil nga may nakikita na siyang katiwalian. Ayan. Okay. Kayo na pong bahala sa kanya, mga kababayan. Ayos? Hanggang dito lang po. Maraming salamat. Mag-iingat kayong lagi at higit sa lahat, mahalin po natin ang Pilipinas. Be blessed.